Hello guys, good morning. Dito kami sa area na ito. May bundok dito. May artificial dyan na bundok, sapa. Sapa dito is na zigzag type. So, i-scan namin dito gamit ng ating brand new radar na dala-dala ng ating kabaro. Mabigat siguro kasi pinasaan niya. Okay, go. So, ito na yung ating brand new radar. Naka 3D. Naka Raptor box. Dito natin malalaman kung may laman ba dito. Naka Raptor box tayo. Radar. So ang unang gagawin natin is i-radar natin yung area. Ito yung guide natin sa distance at saka deepness. Maya na yan. Ito yung kanyang foam para support na hindi siya mahulog. Yung cellphone na compatible para sa radar at saka 3D. Okay, ready na yan. So unahin natin is radar. So request ng may-ari, yung design nito is hindi siya dito ilagay ang cellphone, pero sa kanya requested niya na dito ilagay ang cellphone. So wala problema. Antenna, ito yung ganang charger. Ito yung 3D machine, mamaya na natin gagamitin yan. Antenna para sa transmitter, antenna para sa receiver, saka isa vibrator antenna. Ito yung vibrator antenna, siya yung nagba-vibrate point sa ground, siya yung nagpi-pick up, ito yung nagre-receive. Tapos ito yung transmitter, siya yung mag-transmit ng signal sa target natin at saka yung deepness, saka yung distance. So analyzer, okay. So nakapatong yung kanyang design. Okay, ang unang gawin natin is scan tayo ng anong pipiliin natin. The best frequency natin is yung ultraviolet, gold elements, yung gold MNR, pang bunker yan, gold electricity, gold ionic. So marami tayong option dyan. Ayan, so ang pipiliin natin, kasi gold ang hinahanap natin, mag gold tayo. Dito tayo sa gold electricity. Okay, then so dito tayo mamimili kasi dito tayo sa malapit, i-scan natin ng ano lang 50 meters automatic scan, i-control natin sa layo na 50.
So automatic scan, dito tayo sa stimulus, then center, then input na number. Tapos na-control siya natin ng layo. Wala siyang deepness na binabasa dito, ang distance lang ang kanyang kinokontrol. So, malalaman natin kung mayroon ba talagang gold ionic sa area na to. Ito ay bundok. Ito ay artificial na bundok. Kaya mo, halatang artificial, tabing sapa. So, karamihan kasi sa mga deposito, tabing sapa. Wala po siyang deepness, distance lang hinahanap niya. 50 meters away. Ayan, may hinila agad oh. Pag ikot ka dito tapos nagpaiwan siya, ibig sabihin may hinatak dyan. Ayan, functional siya. Gold electricity. Yung bundok na yan na maliit oh. Tapos may iba pang tinuro. Final dyan. Okay. So gold ionic, gold electricity, meron siyang electricity dyan. So ionic tayo, ionic. Gold ionic. Okay. Iba-iba po kanya ang tune pag nag-forward siya ng frequency. Padala ringing ionic. Ionic. Oh. Parang may nagbabounce dito. Uy. Diyan pa rin sa bundok-bundokin na yan ah. Lakas ng ionic oh. So wala po siyang lalim na tinumbok. So elements tayo. Gold EO elements. Talagang hinihila talaga. Facing north. Ito yung north. Puno natin yung magnetic north. Gold elements. Ayun. Bigat. Meron talaga, complete talaga. Then so kumpirmado siya, 3 na. Sa ultraviolet daw tayo. Ultra. So facing north. Hinahawi ko yung katawan ko para makita natin kung saan talaga siya hila.
Oh, nagpaiwan sa din, oh. Doon talaga sa bundok na yan, ah. Yung artificial na bundokin na yan, ah. Yan, kumamado talaga yan, oh. So, lahat meron na. So, tingnan natin kung may water supply ba ang area na yan. Kasi tabing sapa, eh. Posibleng wala. Water supply. Tumbukid ko diretso yan. Ako, may tubig, oh. May tubig. Sinuro talaga, may tubig. So, nakababad sa tubig. Di posible naman, bundok dito. Sapa doon, sapa dito. So, bundok dito banda. So, talagang magaling yung hapon mamili ng area. So, poison. Wala natin kung may poison ba. Poison. So, ituturo yan. May poison talaga yung area na yan. Okay. Nako. Positive poison, no? Positive poison. Poison. May poison yung deposito. So marami tayong pagpilian dito. Lahat na kumpleto na. Minerals, poison bombs, copper, water, human bones, aluminum, lead bar, steroid rock, concrete. Kung may concrete dyan, malalaman natin. Decoy, malalaman natin. Kung may simento ba dyan, anong klaseng simento ba? German cement ba? Try natin sa decoy. Siyempre, kasama yan. Decoy. Dito natin malalaman kung may decoy ang area, kung saan banda ang decoy na nalagay. Yan ay anti-detector yan. Pag ibang detector dyan, hindi yan masasagap. Kasi may anti-decoy. So wala siyang decoy, guys. Ibig sabihin, hindi decoy yung na-detect natin. Wala siyang decoy. May decoy yan. Active yan. So, kunti lang. Ay, may decoy sa gilid, oh. Sa gilid ng deposito, dito nga portion, may nasagap din decoy dyan. Try natin sa minerals. So, dito tayo sa minerals, chromium. Ito ay controlled ng laser. Yung laser na yan, meron din yan frequency na tumatakbo sa target. May function din yan. So, decoy. Mineral pala. Kung may halo bang mineral yung area na yan. So, kung papalo ang mineral, decoy, ibig sabihin, may nasagap tayong target na hindi siya tawag dito. Hindi pa natin malaman kung gaano kalalim yan. Pero mostly talaga nakasurface yan, ayan, oh. So wala, hindi niya tinuro, nasa malayo at tinuro ang mineral. Ayan. So dito na area, may mineral yan. Hindi pa natin alam kung gaano kalalim itong mga target natin. So kaya dito palagi tinuturo ng gold ionic. Kumpleto siya. Wala siyang mineral. Meron siyang decoy, dito sa gilid lang.
So yan ang anti-detector. So try natin last sa kung nakasimento ba yan, konkreto ba, concrete one. So nakasimento, nakasimento yan. Concrete number 2. Concrete number 2 scanning. Mas malakas siya, oh. So may nakakonkreto. So alamin natin yan kung gaano kalalim. Tuturo yan yung number. So malakas yung ano kanina sa loyo. Yeah, so mag-control yung deepness mula 1 meter hanggang 65 meters tayo na deepness. 65. Lahat dyan malalaman natin yung target dyan, kung gaano kalalim yung decoy, gaano kalalim yung tubig, gaano kalalim yung item, gaano kalalim yung poison. So lagyan na natin ng deepness. So try natin sa 7, 5. Mula tayo 5, 5. So 5 meters. Yung pangalawa, ito kalan. Okay. Sa 6 meters, 50 para diretso. Okay. Ayan na siya. Kontrolado na siya sa layo na 50 meters range. Kontrolado siya sa lalim na 6. Magmula ako sa 6 meters. Malalim kasi mukhang malaki yung item na yan. Hindi yan ibabao ng mababaw yan. Sigurado. So, Ionic. Gold EO electricity. Mas maganda yung gold EO electricity dahil sa tagal ng panahon na dumaan ng init, lamig, nag-charge yung gold o ginto sa lamig at saka sa init. Nag-create yan ng voltahe. So konti lang kanyang voltahe. Kaya gustong-gusto ng yan, kidlat. Kaya matama ng kidlat dahil meron siyang negative at saka positive electricity. So 6 meters, yung tuturo ba yan? Ayaw, wala siyang function. Wala. So adjust tayo ng lalim. Sir, dito tayo sa 8 meters. So control natin siya. Hindi natin malalaman kung gaano kalalim yan. Okay, may tinuro dito 8 meters Ayan, oh. So meron siyang tinuro na 8 meters sa ibang area, malapit doon sa sapa. Ibang items yan. Andun. Mamaya alamin natin yan kung gaano kalaki yan. So meron tinuturo na 8 meters dyan sa unahan. Dito yung S. Dito lumalabas yung araw. So meron silang nilagay na mababaw dito banda. Siguro yan ay medium or small deposit. Yan. So hindi pa natin tukoy kung gaano kalalim yan. So adjust tayo ng 10. 10 tayo, 10. Or baka nasa 9.
Number sa 9. 33. Dito natin tukoy kung gaano kalalim itong ano na yan, items na yan. Ayun, ayun. Bilis. Nasa 9 meters. Hindi pa nga ako naka-position. Naunguna na eh. So, tandaan mo nga 9 meters. 9. Then, advance size. Nabante sa 10. Hanggang saan siya. So, starting deepness 9. Pero, i-adjust natin ng 10. Kung hanggang saan na mag-stop, nandun yung item. So, 29. 29. Point. Mura man. Okay, 10 meters. So, 10 meters. Kung meron pa ba? Yan. Hanapin natin siya kung hanggang saan siya mag-stop. Yun ang deepness ng item. Okay, 11. Lalim, no? Yung bunker kasi yan. 11 meters. 27. Okay, 10 meters. Ay, 11 na eh. 11. 11. So, palo pa siya sa 11. Palo pa sa 11. 12. 12 meters. Dito natin malalaman kung hanggang saan talaga yung item. 24. Okay, 12 meters deep. Lalim pa sa mga bunkers. Mga malalaking item. $12 meters bingo. Steady na siya. So, confirm 12 meters ang item. So, i-3D natin yan. I-3D. So, okay na. Nasubukan natin to. Ano natin, mula sa 10, 11, 12, hanggang 13, i-3D natin. Pero kanina, kumpirmado siya sa 12 meters deep. Mula sa 9, 10, 11, hanggang 12. Okay. So, tingnan natin kung mag-match sa 3D. Makikita natin yan. 3D. Ito yung 3D natin. Tri-fold sensor. Tri-fold sensor. Ito yung lagayan natin yung cellphone. Oops. So, iikot lang natin dito yung ano. So, ikot natin dito yung USB cable. Kasi ito ay naka OTG. Okay. Then, OTG on. Connection. OTG on. Okay. Then, automatic yan na-connect sa Bluetooth. USB pala. Hindi siya wireless Bluetooth, kundi direct siya. Naka OTG connection. So, hanapin natin yung lalim na tinamaan ng ating radar.
Zigzag number 1, pangalawa parallel. Madilim. Okay. Connected. Naka-off yan. I-off yan. Okay. Okay, browse scan. Browse scan. Browse scan. Okay, doon tayo sa area. Hindi natin malalaman kung anong sinagap ng ng radar natin. Pero posible. Napakagandang artificial na bundok. Dito tayo. Ito ay medyo hindi naman ganong kalakihan yung bundok na yan. Ito parang ano lang siya, kumbaga sa Bisaya hubag ba, hubag siya ra yung galahi diri sa kanas na siya tunga sapa palibot yung buntod na kawayan tanaw to posible ko yung gulay marker jud ron makita ni diri. So direct sa kuan ako na siyang gi hot doon scan eh. So 10 meters tayo, direct 10 meters parallel. Pag ganun. So nasa gilid pa ako ng bundok. So balik na naman ako doon kasi parallel lang. Ayun. So meron tayong na pick up dito. Ayan. Mamaya na yan. Dali lapit. Ayun siya oh. Sino ba dito? Ayun siya oh. Nag-record na siya pero hindi pa yan ang final. So, kanina is 10 meters yon ang nasagap ng ating radar device. So, meron na, nag-record na oh. Ayan siya oh, lucky. Ayan guys. Ayan oh. Mamaya, mapurma na yan. So, lahat ng buong bundok, inista natin. Ayan oh, hindi nawala oh. Ayan siya oh. Hindi to scripted na video. So, palaki na ng palaki. Kailangan natin makuha yung parallel. Yung ganyan, parallel, ganyan lang. Yung posisyon. Mamaya, tag. So, konfirmado sa 10 meters. Meron talaga. Yan siya oh.
Yan. Mamaya magbubuo na yan. So, bunker to. Itong hills na to, tinan mo. Pinabuna lang siya ng mga lupa. Hindi pa rin siya nagtapos ha. Kapag nagtapos na yung raid, tsaka tayo mag-stop. Hindi pa rin nagtapos yung raid eh. Ayan siya oh. Hindi pa rin nagtapos yung raid. Kitang kita na natin yung ano, lupa, talagang lupa oh. Lupa, tapos may kunting tubig. Hindi na nagtapos, talagang malaki. Mamaya. Grabe hanggang dito, pero mas malakas ang signal sa pinakasentro. Hindi sa gaano nag-grid. Kagingin, barangay, kagingin. So, palitan sa palit ng scanning. Lang. Yeah. Hanggang dito pulang-pula pa rin siya. Bunker talaga itong items nito. Informado sa 10 meters. Meron po tayong natamaan na object. Ayan siya. Meron tayong natamaan na object sa 10 meters. Ayan. Ayan, object yan. Sa 10 meters. Save. Mag-zigzag tayo sa 11. Kumpirmado sa 10. Sa 11 tayo mag-zigzag. Pag ano na naman tayo. Ano? Mahatang kan. Pag ano naman tayo. So ayan, automatic yan. Then lagay natin sa 11. So direct tayo sa 12 kasi 12 last kanina. Yun na siya, yun ang last kanyang function. So pag ganon tayo, zigzag.
tubig. Oh. So, di ba kanina positive ang water supply, tubig. Kita na yung void space, oh. Yan. Sa ilalim yan, oh. Void space yan, oh. Tubig yan at saka void space yan, oh. Butas yan. Yan, oh. Dito natin malalaman ang butas ng tubig. So, ang item, kumpirmado talaga sa 10. Kasi 12 na to eh. 12 meters, oh. Yan, oh. Kitang-kita na yung ano, maya-maya. So, yan. Ayan ang chamber. Yung item sa ibabaw lang. So, kitang-kita yung tubig, oh. Siguro nila doon, ha. Kitang-kita na yung kwarto ng tubig, oh. Ayan, oh. Last. Dire. Confirm. Okay, dito natin makikita yung resulta ng radar, oh. Ito yung tubig. Ito yung chamber. Ito yung malakas sa tubig sa gilid. So ang item natin nasa ibabaw ng tubig sa taas. Kung kunting pagkamali natin dito, ayan, oh, tubig yan, oh. Tubig yan. Ayan siya. I-picture dong. So, kanina, ang scanning natin sa radar, sa 10 meters, positive pressure to 11. Then, sa 12, wala na siyang function. So, positive din siya, water supply. So, ayan. Kita natin yung ano ya, chamber. Ayan, oh. Kwarto yan ng tubig. Ito yung water supply. Okay, confirm. So, mayroon daw malaking bato dito na nag-iisa daw. So, tingnan natin kung anong marker nito. Nag-iisa lang na bato. Nandito. Ayan, mayroon pong nag-iisang bato dito na purmang heart. Tapos may bitak dito, ayan, oh. So, sa susunod na video, i-check ko yan kung anong marker yan. Basta lahat dito sa paligid, nag-iisa lang yan, yung bato na yan.
Ayan o, puro mahugis na heart. May mga marker sa gilid o. Taka, pareho sila o. Hinati. Ayan o. Biyak yan. So, check natin yan sa sunod na video. At sana subscribe kayo sa aking YouTube channel para mapanood nyo ang aking mga videos. Thank you guys. And God bless.